Ngayon, nandito tayo ngayon sa Barangay Amaya ng Naik, Cavite. So, dito po kami sa fishing spot ng Naik. So, may mga nahuhuling isda dito. So, ito yung first time namin mag-fishing ng magtropa. So, actually, bumili kami ng mga fishing rod pero hindi pa kami biyasa sa pag-fishing. Yan. So, yan. Kung mapapansin mo, unang bato pa lang nagkamali na si Ronald. So hindi pa kami biyasa o marunong mag-fishing. So susubukan lang namin yung just for fun lang naman. Ito tayo mga idol. Uy! Mahuli tayo. Paano makakawin? Magandang araw mga Earp, at ito nga pala ang aming kauna-unahang vlogging kasama ang mga barkada. At kami ang Trip ni Earp Adventures na pupunta kahit sa anumang lugar hanggat kaya. Samahan niyo po kaming baybayin ang Naik Cavite kung saan kami mag-fishing. At kasama ko po rito si Earp Kuya Tobs, si Earp Ronald, at syempre ako si Kuya Earp J. For today's video, ang pupuntahan pala namin ay ang Barangay Amaya, Naik, Cavite. Ang sabi kasi ng pinsan ko, kung nakita ninyo kanina sa video, yung naka-uniform na enforcer, ay meron daw pwedeng puntahan na lugar para makapag-fishing. Pero ay ang fishing spot ng Naik, Cavite. So at sinubukan namin puntahan din ang lugar na ito at ma-experience kung mahirap ba o hindi ang pag-fishing. Sa pagkakataong ito ay tatlo lang kami ang tutungo sa Naik, Cavite. Dahil ang ibang tropa ay hindi available sa araw na ito. Inyo pong tunghayan ang aming paglalakbay ng mga barkada at ang kauna-unahan naming experience sa pangingisda. So samahan niyo po kami at alamin natin kung mahirap nga ba o hindi ang pag-fishing. Let's go! At agad nga namin tinungo ang kubo ni Mang Roy o tawagin nilang Tatay Roy. Sa pagdating mo pa lang dito ay aayain ka na lang magkape. At take note ang kape na yun ay libre lang, binibigay lang. So sabi ni Tatay, yung may-ari ng kubo na yun, sabi niya, malapit na to sa koridor. Doon daw ang koridor. So mga isang oras ng biyahe, pag nagrumenta ka ng bangka, sa 3,000 daw ang pagpunta doon. Yan, yung may-ari ng kubo na to ay si Tatay Roy. Ayan, sila yung mag-asawa dyan. Ayan, so dyan kami pwedeng pumunta pagka mag-fishing. Malapit hindi pa rin. Layo ka sa bangka. Yan, unang bato pa lang. Ganda, buhol-buhol na. Sumabit na yung kanyang pilit. Ito, kapit dito. Uy, masok. Pumasok, pero eh.
mo kaya? Habang inaayos namin ang ibang fishing rod, ay nagsaing na rin kami. At inahanda na rin namin yung mga ulam na dapat lutuin. Bago muna tayo mag-fishing. Luto muna tayo. Pre, Bago kami sumabak sa ganitong pag-fishing, syempre inalam din namin kung ano ang magandang pain pag mangingisda ka sa dagat. So sabi ng mga patikan o yung mga matatagal na nangingisda, ang magandang pain daw ay ang hipon. So bumili kami ng kalahating hipon at ito ang aming gagawing pain para sa mga isda. napakaangas po na napakaangas. Take two. Oh. Ayan, nabuhol yung kanina niya. Dahil ng mga first timer, hindi pa marunong. Pero maganda ang fishing rod niya. Fishing rod lang maganda. Masabi mo kay Tops? Ayan, uulit tayo ulit. Mali yung pag-aagawa ng una eh. Bumuhol eh. Ano masabi mo sa pagbato niya? Wrong timing. Okay, take 2. Okay, take two. Paturo tayo kay master. Hindi naman ako master. Nagkukuna ka na rin. Legend pa lang, oh. Legend. Yung pain namin, hipon. Sabi ng mga magagaling, hipon daw. Hipon daw ang favorite ng mga isda dito. Hipon daw. Dito natanggap ng lure. Magbabato ka nga, nangat mo to. Ah, Nangat mo. oo, inangat ko kanina. Tapos nung nakalak kasi. Sa pagkakataong ito, ako naman ang sumubok na bumato. Hindi pwede daw, solar buoy. Okay, take 2. Saan? Isabit talaga dito eh. Doon na naman. Doon na naman. Sige malagag yan kay Dito. At yun na nga ay Diyos mio, sumabit na naman ang taga doon sa tali sa mga angkor ng baka. Sabi nga ni Mang Roy, may-ari ng Pogo, ay nagkataon lang kasi na may mga pumaradang ibang bangka sa ng Pogo. Pero hindi naman daw madalas na may mga bangka dyan sa harapan ng Pogo. Kaya pwede ka manghuli ng isda dyan. Yan. Tatlong attempt na kami na panguhuli. So yung una nabuhol. Yung pangalawa naman na putol. Yung pangalawa wala yung pain. Yung parang tanggal. Pangatlo na putol. Mismo, So trying hard sa mga first timer na mag-fishing. Mamaya pupunta tayo ron sa pinaka doon sa may bangka na yun. Pupunta tayo doon. Pwede na yung aming kakainin. Oh, ba't nilagay mo pa ng... Geographer. Yan, kakain na po kami. Again sila light na. Ayun na po tayo mga idol.
Idol. Ayan na po tayo mga idol. Pinapanood ko yun eh. Ayan, may bisig. Pag ganito na sa tabing dagat ka, kailangan. Huwag ka magkukutsara. Ang kailangan dito, kamay. Tara, mas mamakain na. Ang mas feel mo. Ulit bain namin yun, kinakain. Galaw na na. namin. Hindi pa kami nakakahuli. Siyempre gawa na yun dyan. Sana pagpunta namin dun sa gitna, Laot. makahuli ka paano maka-experience. Para sulit naman yung aming punta dito. Ayun po. Kaya po. Kaya yung dalawa din, yung lalapin-lapin mo. Oo. Kalawa lang. May tilapia pala doon. Level na. May init ba? Punta na po kami sa laot. Ayan, ito na po yung bangkang gagamitin natin. Punta tayo ron. Gulong bangka. Ari ko. Dito. Dito ba? Kapre, na. Alright! Ay! Go! Alright! Yo! Moment of food! Ito na kami! Mangingisda lang! Okay, okay. Yan, mga takot din sa dagat, malalim to. Malalim po yung dagat, malakas po yung alon. Hindi malaman kung paano sasampa. Kabilang bangka. Yan yung bangka na pupuntahan natin. Yan, sana makahuli tayo. Okay. Kaya to, sampa ka. Ako na mag-aabot sa'yo. Umuwi na ba kayo? Ha? Nauna na. Ano? Yan, nandito na kami sa medyo gitna-gitna. Malalim na part. Siguro yung mga huli nila. Pagdating namin sa laot dun sa may malaking bangka, ay may nauna ng dalawang lalaki at sila yung unang nag-fishing. So pagdating namin, sila naman yung Start na. uuwi doon sa kalupaan. Ayan, dito tayo sa gitna ng karagatan. Ayan, fishing na tayo. Sana makahuli tayo. First time kami mag-fishing ng aking mga katropa. So, sa malaking bangka na to, sa malalim na parte ng dagat, kaming tatlo lang ang nandito sa bangkang malaki. Pakita mo yung bangkang malaki na yan. First time kong makasakay sa mga fishing boat na ganyang kalalaki. Talaga palang kayang bumuhat ng maraming isda ang mga ganitong pang fishing boat.
Gusto ko rin sanang tumalon o mag-dive sa tubig. Kaso nga lang, iniisip ko ay kung paano ako sasapa pabalik sa malaking bangka. Okay, Dobs. Meron na ba tayong nahuli dyan? Kaya sabihan nga, talo ka rito. Kaya kailangan matyaga ka. Nagdaan pa mga ilang minuto. Hindi pa rin kami nakakakuha ng isda. Mga marunong ng isda dyan. Pakituruan naman kami ng tip. Paano makakahuli ng isda. Huli na ba? Nauubos na yung pain ko eh. Mabot na kami siguro. Dadala. Walang huli. Yun. Wala akong katotohanan. Hanggang ngayon, wala pa. Talo. Tsaga-tsaga. Sa mga oras na to ay talaga naman lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kung makikita nyo sa video ay parang kaming nilulundag-lundag ng alon. At sa pagkakataong ito ay nasusuka na ako. Hindi na ako mapakali sa oras na ito. Na para bang gusto ko nang pumunta sa bangkang. Hindi pala talaga madaling mangisda. Paano pa kaya kung nandun ka sa pinakagitna ng dagat? Ay sigurado namang mas malaki ang alon doon. Mahirap pala talagang mangisda. Ano? Ito tayo. Dito ka na. Nakakahilo na. Nakakahilo na at malakas na yung alon. Maya-maya lang ay darating niya si Mang Roy para sunduin kami sa malaking bangka. Dahil ang usapan namin simula 1 o'clock ng hapon ay hanggang 4 PM lang kami ng hapon. Nakakasuka na. At sa wakas, sundo na rin kami ni Mang Roy. Ginagawa! May lalabas yan! Tay. At dito nga nagtatapos ang aming paglalakbay at wala kaming nahuling isda. Maaaring hindi sapat ang aming kalamangan sa pangisda, pero sa sunod-sunod na pagkikita natin, ay sigurado makakahuli na tayo ng isda. Maraming salamat sa pagkanood at sana'y suportahan nyo ang aming YouTube channel na Trip na Earth Adventures. Maraming salamat po. Hindi ako titigil hanggat wala akong nahuhuling isda.